si Sasha, na mula sa Perm, Russia, ay umibig kay Angelo, isang Pilipinong exchange student na nakilala niya sa Moscow. Nagpakasal sila at nanirahan sa Pilipinas. Doon, unang naranasan ni Sasha ang init ng isang in-floor heating system at lubos siyang namangha. Pagkalipas ng 3 taon, bumisita ang kanyang mga magulang sa Pilipinas. Dala-dala ang makakapal na damit pantulog bilang paghahanda sa inaakala nilang malamig na gabi, ngunit sa unang gabi pa lang ay nagising silang pinagpapawisan. Naluha ang kanyang ina at nagsabing, "Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakatulog ng ganito kainit hanggang sa aking mga buto." Dahil hindi malimutan ng kanyang mga magulang ang init na iyon, nagpasya si Angelo na magpakabit ng parehong sistema sa bahay ng kanyang mga biyenan sa Perm. Ngunit, walang sinuman sa Russia ang may karanasan sa pag-install ng floor heating na kayang tiisin ang 40 degrees Celsius na lamig. At ang natapos na sistema ay gumimbal sa buong nayon sa Russia. Paano kaya ito naging posible? Ngayon, sisimulan na natin ang nakakaantig na kuwentong ito. Ang inyong subscription, like, at notification settings ay malaking tulong para sa akin. Ngayon, mas suportahan pa ninyo ako sa pamamagitan ng pag-join sa membership. Ako ay isinilang at lumaki sa Perm, Russia. Ang Perm ay isang lungsod sa gitnang bahagi ng Russia kung saan umaabot sa 40 grads ang temperatura tuwing taglamig. Ang aming bahay ay isang maliit na tirahan sa labas ng Perm. Isa itong kahoy na bahay na mahigit 100 taon na ang tanda. Gumagamit kami ng central radiator heating, kaya ang hangin lang ang umiinit habang ang sahig ay nananatiling kasing lamig ng yelo. Kahit gaano pa kalakas ang heating, ganoon pa rin. Tuwing taglamig, kailangan naming magsuot ng makakapal na tsinelas na gawa sa balahibo ng tupa sa loob ng bahay, at kahit ganoon, madalas pa ring mahirap tiisin ang panunuot na lamig sa aming mga talampakan. Nag-major ako sa Russian Literature sa Perm State University. Dahil sa aking magagandang grado, napili ako para sa isang exchange student program sa isang universidad sa Maynila pagkatapos kong mag-aral. Ang Pilipinas ay isang ganap na bagong mundo para sa akin. Doon ko siya nakilala. Si Angelo ay isang postgraduate student sa Filipino Language Education na nag-aaral din ng Russian. Nagsimula kami bilang language exchange partners. Mabilis na naging malapit at hindi nagtagal ay nahulog ang loob namin sa isa't isa. Nang matapos ang isang taong exchange program, kinailangan kong bumalik sa Perm. Napakasakit ng paghihiwalay. Ngunit hindi kami maaaring magkahiwalay. Ipinagpatuloy namin ang aming long-distance relationship sa loob ng 6 na buwan. Gabi-gabi kaming nag-video call at nagpapadala ng mga sulat. Isang araw, dumating si Angelo sa Perm. Hindi ko malilimutan ang aking naramdaman nang makita ko siya sa Perm Airport na nababalot ng niyebe. "Sasha, pakasalan mo ako. Manirahan tayo ng magkasama sa Pilipinas," alok ni Angelo. Nag-atubili ako. Natatakot akong iwan ang aking mga magulang at manirahan sa isang banyagang bansa. Ngunit nang makita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata, nagpasya ako. "Oo, sasama ako sa'yo." Napakahirap sabihin ito sa aking mga magulang, lalo na ang aking ina. Umiyak siya. "Anak, napakalayo ng Pilipinas. Hindi kita madalas makikita." Ang aking ama ay tahimik lang, ngunit alam ko ang nasa isip niya. Sa huli, iginalang nilang pareho ang aking desisyon. "Kung masaya ka, masaya na rin kami," sabi ng aking ama. Pagkatapos ng kasal, lumipat ako sa Pilipinas. Hanggang ngayon, kinikilig pa rin ako kapag naaalala ko ang unang beses kong pumasok sa aming condominium unit sa Maynila. Pagkahubad ko ng sapatos at pagpasok sa entrance, mainit ang sahig. Talagang nakakagulat. "Mahal, bakit ang init ng sahig?" tanong ko kay Angelo. Ngumiti si Angelo at ipinaliwanag. Sa Pilipinas, mayroong sistema na tinatawag na in-floor heating. May mga tubo sa ilalim ng sahig kung saan dumadaloy ang mainit na tubig, kaya umiinit ang buong sahig. Ito ay isang modernong teknolohiya na ininstall ko rito. Hindi ako makapaniwala. Buong buhay ko, sa malamig na sahig ako nabuhay at mayroon palang ganito kainit na sahig. Sa unang gabi, natulog akong nakadantay ang mga paa sa mainit na sahig. Habang nakahiga at nakakumot,
naramdaman ko ang init na nagmumula sa ilalim na bumabalot sa buong katawan ko. Sa perm, 3 kumot pa ang kailangan ko pero nilalamig pa rin ako. Ngunit dito sa Pilipinas, sapat na ang 1 kumot. Nang gabing iyon, naranasan ko ang pinakakomportableng tulog sa buong buhay ko. Hindi ko malilimutan ang kaligayahang naramdaman ko nang magising ako kinaumagahan at tumapak sa sahig ng nakayapak. Sa perm, pagmulat pa lang ng mata, kailangan ko nang hanapin ang aking tsinelas dahil napakasakit tumapak sa malamig na sahig. Ngunit dito sa Pilipinas, malaya akong makakalakad sa loob ng bahay ng nakayapak. Ang mga taong hindi nakaranas nito ay hindi maiintindihan kung gaano kalaking kalayaan ito. Habang nasasanay ako sa buhay sa Pilipinas, lubusan akong nahumaling sa sistema ng pagpapainit na ito. Kahit taglamig, nakakapagsuot ako ng maninipis na damit sa loob ng bahay. Napakakomportable umupo sa sahig ng sala habang nanonood ng TV o nagbabasa ng libro. Isang bagay na hindi ko kailanman maiisip sa perm. Ngunit kasabay ng aking kaligayahan, palagi kong naiisip ang aking mga magulang sa perm. Lalo na tuwing taglamig, habang ako ay komportable at mainit dito sa Pilipinas, nasasaktan ang aking puso sa isiping ang aking mga magulang ay nakatapak sa malamig na sahig sa gitna ng matinding lamig sa perm. Tuwing video call, sinasabi ng aking ina, "Anak, sobrang lamig ngayong taon. Napakamahal ng bayarin sa heating kaya hindi namin ito masyadong magamit." Sinabi ko kay Angelo, "Mahal, gusto kong imbitahan ang mga magulang ko dito. Gusto kong maranasan nila ang mainit na taglamig ng Pilipinas." Agad na sumang-ayon si Angelo. "Magandang ideya. Dalhin natin ang biyenan ko. Siguradong matutuwa sila kapag naranasan nila ang init dito." Nagpadala kami ng imbitasyon sa aking mga magulang. Hiniling namin na manatili sila sa Pilipinas sa loob ng 2 linggo. Natuwa ang aking mga magulang. Lalo na ang aking ina. Sabi niya, "Napakasaya ko na makikita ko na ang anak ko. Gusto kong maranasan nila ang init ng aming sahig pagdating nila. Gusto kong madama nila ang init na iyon." Welcome po sa Pilipinas, Itay, Inay. Masaya kong sinalubong ang aking mga magulang sa Ninoy Aquino International Airport. Mukhang pagod sila sa mahabang biyahe mula sa perm, ngunit nang makita nila ako, isang malaking ngiti ang sumilay sa kanilang mga mukha. "Sasha, anak namin." Mahigpit akong niyakap ng aking ina. 1 taon kaming hindi nagkita. Niyakap ko rin siya ng mahigpit. Hinaplos naman ng aking ama ang aking buhok at sinabing, "Dalaga ka na talaga. Mukhang hiyang sa iyo ang buhay sa Pilipinas." Magalang ding bumati si Angelo. "Itay, Inay, naghanda po ako ng bahay para makapagpahinga kayo ng maayos." Paglabas namin ng airport, nagulat ang aking ama at sinabing, "Aba, hindi pala gaanong malamig." Kalagitnaan ng Disyembre noon sa Pilipinas, ngunit kumpara sa 40 degrees Celsius sa perm, napakainit na nito. "Mas mainit po dito sa Pilipinas kaysa sa perm, Itay," paliwanag ko. "Pero taglamig pa rin, ganito lang. Kung sa perm ito, nagyelo na ang ilong ko," natatawang sabi ng aking ama. Habang nasa sasakyan kami pauwi, humanga ang aking mga magulang sa tanawin ng Maynila sa gabi. Napakadaming gusali. At ang ganda ng mga ilaw, sabi ng aking ina. Ipinaliwanag ni Angelo, "Ang Maynila po ay isang malaking syudad na may 10 milyong residente. Buhay na buhay ang lugar na ito kahit sa gabi." Dumating kami sa aming kondo, habang paakyat kami sa elevator, sinabi ng aking ama, "Napakataas pala ng apartment na ito. Ang bahay natin ay 2 palapag lang." Sumagot si Angelo, "Nakatira po kami sa 15th floor. Maganda po ang tanawin." Binuksan namin ang pinto. "Tuloy po kayo," sabi ko. Habang naguhubad ng sapatos ang aking ina, bigla siyang natigilan at nanlaki ang kanyang mga mata. "Naku, ang init ng sahig!" Gulat na sigaw ng aking ina. Naghubad din ng sapatos ang aking ama at tinapakan ang sahig. Totoo nga, ang init ng sahig. Gulat din ang ekspresyon ng aking ama. Maingat silang pumasok sa sala. Hinawakan nila ang sahig, naglakad ng nakayapak, at umupo pa para masusing tingnan ito. "Paano nangyari ito? Ang init talaga ng sahig," tanong ng aking ama. Ngumiti ako at sumagot, "Gumagamit po kami ng in-floor heating system dito sa Pilipinas.
pagpapainit mula sa sahig. Mas detalyadong ipinaliwanag ni Angelo. May mga tubo po sa ilalim ng sahig kung saan dumadaloy ang mainit na tubig. Sa pamamagitan ng mga tubong iyon, umiinit ang buong sahig. Umupo ang aking ina sa gitna ng sala, at habang hinahaplos ang sahig gamit ang dalawang kamay, naluha siya, buong buhay akong nabuhay sa malamig na sahig, at mayroon palang ganito kainit na sahig. Totoo ba ito o panaginip lang? Muntik na rin akong maiyak. Alam ko kung gaano kahirap ang dinanas ng aking ina sa malamig na sahig. Umupo rin ang aking ama sa sahig. Nakakamangha talaga. Ang radiator, hangin lang ang pinapainit, kaya laging malamig ang sahig. Pero ito, ang sahig mismo ang mainit, kaya ibang-iba ang pakiramdam. Tumango si Angelo sa sinabi ng aking ama. Tama po kayo. Gumagamit po ito ng radiant heat, kaya mas episyente at komportable. Dinala ko ang aking mga magulang sa kwarto. Dito po kayo matutulog. Hinawakan ng aking ina ang sahig ng kwarto at muling humanga. Mainit din ang sahig ng kwarto. Ipinaliwanag ni Angelo. Lahat po ng sahig sa bahay ay mainit. Ang sala, kwarto, at pati na rin po ang sahig ng banyo. Pati sahig ng banyo? Gulat na tanong ng aking ama. Opo. Sa Pilipinas, ginagawa ring mainit ang banyo. Hindi na po paghihirap ang pagpunta sa banyo tuwing taglamig, kundi isang komportableng karanasan, paliwanag ko. Patuloy na namangha ang aking mga magulang. Nang gabing iyon, natulog sila sa mainit na sahig na may sapin na kumot. Natulog sila sa sahig, tulad ng ginagawa sa ilang kultura. Kinaumagahan, kumatok ako sa pinto nila. Inay, itay, gising na po ba kayo? Binuksan ng aking ina ang pinto at napakasaya ng kanyang mukha. Dahil mainit ang sahig, sobrang komportable matulog na may kumot. Sa perm, 3 kumot pa ang kailangan ko pero nilalamig pa rin ako, pero dito, 1 kumot lang sapat na. At hindi ko alam na ganito pala kasarap sa pakiramdam ang tumapak sa sahig ng nakayapak pagkagising sa umaga. Napakasaya ko sa narinig ko mula sa aking ina. Lumabas din ang aking ama sa sala at sinabing, isang kakaibang karanasan. Buong buhay akong nabuhay sa malamig na sahig, pero dahil nakatulog ako sa mainit na sahig, naging komportable ang buong katawan ko. Sa perm, pagkagising ko sa umaga, kailangan kong magmadaling isuot ang tsinelas dahil sobrang lamig ng sahig. Pero dito, kahit maglakad ako ng nakayapak, hindi ako nilalamig. Habang nag-aalmusal, nagtanong ang aking ama. Angelo, itong in-floor heating ba ay dito lang sa Pilipinas mayroon? Sumagot si Angelo. Ito po ay isang modernong adaptasyon ng isang tradisyonal na sistema ng pagpapainit. Dati, gumagamit sila ng apoy sa ilalim ng sahig. Pero ngayon, boiler na ang nagpapainit ng tubig na dumadaloy sa mga tubo. Libu-libong taon na. Nagulat ang aking ama. Ibig sabihin, libu-libong taon nang nabubuhay ang mga tao sa mainit na sahig? Opo. Dahil malamig din ang taglamig sa ibang bansa, kinailangan nilang humanap ng paraan para manatiling mainit. Kaya naimbento ng kanilang mga ninuno ang sistemang ito, paliwanag ni Angelo, at humanga ang aking ama. Sabi ng aking ina, napakatalino ng mga ninuno nila. Ang Russia ay mas malamig kaysa sa Pilipinas. Bakit hindi tayo nakaimbento ng ganitong teknolohiya? Sumagot ako, siguro dahil sa Russia, kultura ang paggamit ng upuan at kama kaya hindi kinailangan ang pagpapainit ng sahig. Dito, dahil may kultura ng pag-upo sa sahig, naging mahalaga ang pagpapainit nito. Ganoon pala. Dahil magkaiba ang kultura, nag-iba rin ang teknolohiya, tumango ang aking ama. Hindi ko inaasahan na ganito sila kahahanga sa sistema. Ako man ay nagulat noong una ko itong maranasan, pero mas malaki ang reaksyon ng aking mga magulang dahil sila ay buong buhay na nabuhay sa malamig na sahig. Lumipas ang ilang araw, gusto pang malaman ng aking ama ang tungkol sa sistema. Angelo, gusto kong malaman kung paano eksaktong gumagana ang floor heating na ito. Dinala ni Angelo ang aking ama sa utility room. Ito po ang boiler. Turo at paliwanag ni Angelo. Ang makinang ito ang nagpapainit ng tubig at nagpapadala nito sa mga tubo sa ilalim ng sahig.
Pwede ring i-adjust ang temperatura. Sinuri ng mabuti ng aking ama ang boiler. Nakakamangha na ang ganito, kaliit at tahimik na makina ay kayang painitin ang buong bahay. Ipinaliwanag din ni Angelo ang istruktura ng sahig. Kapag ginagawa ang sahig, unang inilalatag ang insulation. Sa ibabaw nito, inilalagay ang mga tubo ng mainit na tubig at binubuhusan ng semento para pantay na maikalat ang init. Sa huli, nilalagyan ng tiles o flooring. Tumango ang aking ama sa paghanga, napakasentipiko. Mula insulation hanggang sa pagkalat ng init, lahat ay kalkulado. Sa gabi, nagtipon ang buong pamilya sa sahig ng sala, umiinom ng tsaa at nagkukuwentuhan. Isang bagay na hindi kailanman maiisip sa Russia. Dahil malamig ang sahig, laging kailangan umupo sa sofa o upuan. Bakit nakaupo sa sahig ang mga Pilipino? Tanong ng aking ina. Ipinaliwanag ni Angelo, ang Pilipinas ay tradisyonal na may sitting culture sa sahig sa ilang lugar. Dati, sa sahig sila kumakain at natutulog. Ang sofa at kama ay dumating lang nang pumasok ang kulturang kanluranin. Ngunit marami pa ring Pilipino ang komportable sa pag-upo sa sahig. Dahil sa kultura ng pag-upo sa sahig, umunlad ang teknolohiya ng pagpapainit ng sahig na intindihan ng aking ama. Tama, ang kultura ang lumikha ng teknolohiya at ang teknolohiya naman ang nagpaunlad sa kultura. Seryosong tumango ang aking ama sa paliwanag ni Angelo. Kinabukasan, dinala namin sila sa isang palengke. Gusto kong ipakita sa kanila ang isang tradisyonal na pamilihang Pilipino. Habang naglilibot, pumasok kami sa isang kainan. Isa itong dampa-style na kainan. Dito po, sa sahig tayo uupo para kumain. Paliwanag ko. Pagkahubad ng sapatos at pagpasok, nagulat ang aking ama at sinabing, mainit din ang sahig dito. Humanga rin ang aking ina. Pati kainan may ganitong sistema. Ipinaliwanag ni Angelo, karamihan po sa mga tradisyonal na kainan dito ay may floor heating para komportable ang mga customer. Dumating ang pagkain, adobo, sinigang, at iba't ibang putahe. Unang beses nilang matikman ang pagkaing Pilipino. Masarap, sabi ng aking ama habang kumakain ng adobo. Masarap ang pagkain at mainit ang sahig, napakakomportable. Paglabas namin, sinabi ng aking ina, anak, ang Pilipinas ay isang napakagandang lugar para manirahan. Pati kainan, hindi lang bahay, mainit ang sahig. Ramdam mo ang pag-aalaga sa mga tao. Ipinagmalaki ko ang sinabi ng aking ina. Nang gabing iyon, sa sala ng aming bahay, seryosong nagsalita ang aking ama, Angelo, at anak ko. Marami akong natutunan sa pagbisita ko dito sa Pilipinas. Lalo na kung gaano kahusay ang teknolohiyang ito. Hindi lang ito basta heating technology. Ito ay isang pilosopiya para sa mga tao. Pilosopiya po? Tanong ni Angelo. Oo, ang pagpapainit ng sahig ay nangangahulugang pag-aalaga para mabuhay ang tao sa pinakakomportableng paraan. Kung hangin lang ang pinapainit, komportable rin. Pero kung malamig ang sahig, hindi ka lubos na magiging komportable. Pero kung mainit ang sahig, pwede kang maglakad ng nakayapak, umupo sa sahig, at matulog sa sahig. Nagbibigay ito ng kumpletong kalayaan at ginhawa. Naantig si Angelo sa sinabi ng aking ama. Tama po kayo, itay. Ang mga Pilipino ay laging nagsisikap na gawing pinakakomportableng lugar ang kanilang tahanan. Kaya umunlad ang teknolohiyang ito. Nagulat din ako sa pananaw ng aking ama. Dagdag ng aking ina, sa perm, laging may kaba kapag dumarating ang taglamig. Nag-aalala sa bayarin sa heating at kung magiging sapat ba ang init sa bahay. Pero dito sa Pilipinas, parang walang ganitong alalahanin. Dahil laging mainit ang bahay, panatag ka. Sumagot ako. Tama po kayo, inay. Dito sa Pilipinas, hindi namin iniisip ang lamig. Lumipas ang isang linggo. Lubos nang nasanay ang aking mga magulang sa buhay sa Pilipinas. Natural na sa kanila ang maglakad ng nakayapak sa bahay at umupo sa sahig para manood ng TV. Lalo na ang itsura nila tuwing umaga na masayang pumupunta sa banyo ng nakayapak. Anak,
Ayoko nang bumalik sa perm, biro ng aking ina. Ngunit alam kong may katotohanan sa biro niyang iyon. Sabi rin ng aking ama. Totoo nga. Dito, hindi mo ramdam ang lamig ng taglamig. Para kang nasa langit dahil sa init ng bahay. Habang pinapakinggan ko ang sinasabi ng aking mga magulang, naging komplikado ang aking nararamdaman. Masaya ako na gusto nila ang Pilipinas, ngunit nalulungkot ako na kailangan na nilang bumalik sa perm. Lalo na sa isiping muli silang maninirahan sa isang malamig na bahay. Sumasakit ang aking puso. Hindi ko pa alam noon kung ano ang binabalak ni Angelo. Lumipas ang isang linggo, mula nang dumating ang aking mga magulang sa Pilipinas. Ngayon, lubos na silang sanay sa buhay dito. Nagsusuot na sila ng short-sleeved shirts sa bahay at natural na sa kanila ang umupo sa sahig para manood ng TV. Ngunit patuloy pa rin silang namamangha sa teknolohiya ng Pilipinas. Isang umaga, masusing tinitingnan ng aking ama ang aming digital door lock. Angelo, ang kandado ng pinto na ito ay napakaganda. Lumapit si Angelo at ipinaliwanag. Opo, itay. Ito po ay isang digital door lock kung saan maaari ninyong buksan ang pinto gamit ang password o fingerprint. Hindi na kailangan magdala ng susi, kaya mas madali. Pero hindi ba ito nasisira tuwing taglamig? Tanong ng aking ama. Sa Russia, madalas nagyayelo ang mga metal na kandado tuwing taglamig kaya mahirap buksan ang pinto. Pati mga mechanical door lock ay nasisira dahil sa lamig. Tumango si Angelo at sumagot, ang mga digital door lock sa Pilipinas ay may anti-frost feature. Dinisenyo ito para gumana ng walang problema kahit sa nagyayelong panahon. Humanga ang aking ama. Napakagaling ng teknolohiyang Pilipino. Kahit maliliit na bagay, inaalagaan nila. Noon, maingat na nagtanong si Angelo. Itay, nasubukan niyo na po ba ang feature sa toilet bowl sa banyo? Nagtaka ang aking ama. May feature ba ang toilet bowl? Akala ko toilet cover lang iyon. Nagkatinginan kami ni Angelo. Isang linggo na pala nilang hindi alam ang tungkol sa bidet. Ngumiti ako at sinabing, Itay, inay. Nagtatakang sumunod sila sa banyo. Pagpasok sa banyo, itinuro ko ang control panel sa tabi ng toilet bowl. Ito po ang bidet. Pagkatapos ninyong gumamit ng banyo, maaari kayong maghugas gamit ang tubig. Nagulat ang aking ama at nagtanong, Ano? Maghugas gamit ang tubig? Gulat din ang aking ina. Hindi pala ito ordinaryong cover lang. Ngumiti si Angelo at ipinaliwanag. Itay, inay, hindi po ito simpleng toilet cover. Ito po ay bidet na may cleaning function. Ipinakita ko ang control panel at ipinaliwanag. Kapag pinindot niyo po ang button na ito, lalabas ang maligamgam na tubig para linisin kayo. Karamihan po ng bahay dito sa Pilipinas ay mayroon nito. Tiningnan ng mabuti ng aking ama ang panel. Isang linggo kong hindi alam ito. Akala ko cover lang talaga. Namanghari ng aking ina. Ako rin. Akala ko lang, kakaiba ang itsura ng toilet bowl. Ngumiti ako at sinabing, pasensya na po. Dapat ipinaliwanag ko agad. Ipinakita ni Angelo kung paano ito gamitin. Kapag pinindot niyo ang button na ito, lalabas ang nozzle at mag-i-spray ng tubig. Pwede ring i-adjust ang lakas ng tubig at ang temperatura. At mayroon din pong drying function. Nanlaki ang mga mata ng aking ama sa paghanga. Lahat ba iyan ay automatic? Opo, itay. Pindutin lang po ang button. At automatic na itong gagana. At ang toilet seat po ay may heating function, kaya hindi malamig kahit taglamig. Sa paliwanag, nagtanong ang aking ina. Mainit ang seat? Tumango ako at sinabing hawakan niya ito. Hawakan niyo po, inay. Maingat na hinawakan ng aking ina ang seat. Mainit nga. Hinawakan din ng aking ama at nagulat. Paano nangyari ito? Ipinaliwanag ni Angelo. May heating device po sa loob ng seat. Ginawa po ito para hindi na kailangan umupo sa malamig na toilet seat tuwing taglamig. Matagal na tinitigan ng aking ama ang bidet nang walang imik at dahan-dahan siyang nagsalita. Hindi lang ito teknolohiya, ito ay pag-iisip sa dignidad ng tao. Ang pilosopiya na kahit ang paggamit ng banyo ay dapat maging komportable at malinis. Naantig ako sa sinabi ng aking ama. Tumango rin ang aking ina. Tama. Sa Russia,
Napakahirap pumunta sa banyo tuwing taglamig. Ang toilet seat ay kasing lamig ng yelo, kaya mahirap umupo. At sobrang lamig sa banyo, kaya kailangan mong magmadali. Pero dito, mainit ang banyo, mainit ang toilet seat, at pwede ka pang maghugas ng tubig. Dagdag ni Angelo, Inay, dahil maligamgam ang tubig, mas malinis po ito. Mas malinis kaysa sa paggamit lang ng toilet paper. Kaya kapag nag-abroad ang mga Pilipino, madalas silang nahihirapan kapag walang bidet. Humanga ang aking ama at sinabing, sayang. Isang linggo naming hindi nalaman ito. Mula noon, nagsimula ng gumamit ng bidet ang aking mga magulang at bawat beses humahanga sila. Lalo na ang aking ama. Sa hapunan, sinabi niya, ang nakakamangha ay mainit ang sahig ng banyo, mainit ang toilet seat, at pati tubig ay mainit, kaya hindi mo ramdam ang lamig sa banyo. Naging komportableng lugar ito. Nang hapong iyon, dinala namin sila sa isang malaking shopping mall sa Maynila. Habang naglalakad kami, oras na ng tanghalian. Saan po ninyo gustong kumain? Tanong ko. Sabi ng aking ama, gusto kong subukan ang tradisyonal na pagkaing Pilipino. Dinala ko sila sa isang kainan sa loob ng mall. Isa itong dampa-style na kainan. Kailangan maghubad ng sapatos bago pumasok. Kailangan bang maghubad ng sapatos? Tanong ng aking ina. Opo. Inay, maraming tradisyonal na kainan sa Pilipinas ang sasahig umuupo para kumain. Maingat na naghubad ng sapatos ang aking mga magulang. At pagpasok sa loob ng kainan, nagulat ang aking ama at natigilan. Mainit din ang sahig dito. Ngumiti ako at sumagot. Opo, itay. Dahil sa sahig umuupo ang mga customer, nilagyan nila ng heating system. Hinawakan din ng aking ina ang sahig at humanga. Pati kainan may ganito, nakakamangha. Ipinaliwanag ni Angelo, karamihan po ng dampa-style na kainan sa Pilipinas ay may ganitong sistema. Ito ay pag-aalaga para maging komportable ang mga customer. Umupo kami. Patuloy na humanga ang aking ama sa init ng sahig. Pati sahig ng kainan, ginawang ganito kainit. Napakaganda ng pag-aalaga nila sa customer. Tumango rin ang aking ina. Sa mga kainan sa Russia, malamig ang sahig at upuan tuwing taglamig, kaya hindi komportable. Pero dito, kahit sa sahig ka umupo, mainit pa rin. Dumating ang pagkain. Adobo, sinigang, at iba't ibang putahe ang inihain. Masarap na kinain ng aking mga magulang ang pagkaing Pilipino. Masarap, sabi ng aking ama. Masarap ang pagkain at mainit ang sahig. Napaka-komportable. Habang kumakain, biglang sinabi ng aking ina, Anak, ang mga Pilipino ay napakatalino. Dahil may kultura silang umupo sa sahig para kumain, ginawa nilang mainit ang sahig. Ito ang tamang kombinasyon ng kultura at teknolohiya. Ipinagmalaki ko ang sinabi ng aking ina. Pagkatapos kumain, naglibot pa kami sa mall. Habang dumadaan kami sa appliance section, huminto ang aking ama sa harap ng isang malaking telebisyon. Ang laking telebisyon. At ang linaw. Lumapit ang isang sales staff at ipinaliwanag. Ito po ang pinakabagong OLED television na gawa sa Pilipinas. Napakaganda po ng kalidad ng imahe. Tinitingnan naman ng aking ina ang isang washing machine sa tabi. Bakit ang laki ng washing machine na ito? Sumagot ang staff. Ito po ay isang drum-type washing machine. Konti lang po ang ginagamit na tubig, pero napakagaling maglaba. At ang modelong ito ay may drying function, kaya sa isang makina lang, pwede nang maglaba at magpatuyo. Sa isang makina lang? Nagulat ang aking ina. Ngumiti ako at ipinaliwanag. Opo, inay. Napakadali gamitin ng mga washing machine dito. Ilagay lang ang labahin, pindutin ang button. At mula paglaba hanggang pagpapatuyo, automatic na. Humanga ang aking ina at hinawakan ang washing machine. Sa Russia, hiwalay ang washing machine at dryer kaya hindi praktikal. At ang mga produkto sa Russia ngayon ay napakamahal. Kung bibili naman ng galing sa China, madaling masira. Pero dito, isa lang ang makina at mukhang maganda ang kalidad. Pagkatapos mamili at pauwi na kami, sinabi ng aking ama, marami akong nakita ngayon.
Muli kong naramdaman kung gaano kahusay ang teknolohiya ng Pilipinas. Ang in-floor heating, ang bidet, at ang mga appliances. Lahat ay parang ginawa para sa mga tao. Sumang-ayon ang aking ina. Tama, ang Pilipinas ay isang napakagandang lugar para manirahan. Lumipas ang 1 linggo mula nang bumalik ang aking mga magulang sa Russia. Araw-araw kaming nag-video call, ngunit sa bawat tawag, ramdam ko ang panghihinayang sa boses ng aking ina. Anak, miss na miss ko na ang Pilipinas. Lalo na ang mainit na sahig na iyon, sabi ng aking ina. Ganoon din ang aking ama. Pagbalik namin sa perm, parang ang lamig ng bahay. Dahil 2 linggo kaming naging komportable sa init, parang palasyo ng yelo na ngayon ang bahay namin. Biro iyon ng aking ama, ngunit nasaktan ang aking puso. Makalipas ang ilang araw, habang kausap ko ang aking ina, iba ang kanyang boses. Anak, parang may mali sa akin. Naiiyak ako sa tuwing naiisip ko ang bahay ninyo sa Pilipinas. Sa tuwing tatapak ako sa malamig na sahig, namimiss ko ang mainit na sahig ng Pilipinas. Nanunuot hanggang buto ang lamig. Nanginginig ang boses ng aking ina. Muntik na akong maiyak. Inay, okay lang po ba kayo? Oo, okay lang ako. Siguro, sobrang nagustuhan ko lang ang Pilipinas. Buong buhay akong nabuhay sa lamig, at dahil naranasan ko ang init sa loob ng 2 linggo, mas mahirap nang tiisin ang lamig ngayon. Habang pinapakinggan ko ang sinasabi ng aking ina, bumigat ang aking dibdib. Ganoon din ang aking ama. Makalipas ang ilang araw, sa isang tawag, sinabi ng aking ama, Angelo, laging sumasagi sa isip ko ang in-floor heating ng Pilipinas. Sa tuwing gigising ako sa umaga at tatapak sa sahig, napapabuntong hininga ako. Sa Pilipinas, masaya ang gumising sa umaga, pero dito, naging paghihirap na naman. Puno rin ng panghihinayang ang boses ng aking ama. Madalas ding kausap ni Angelo ang aking mga magulang. Isang araw, pagkatapos ng tawag, sinabi ni Angelo sa akin, Sasha, nagtanong daw ang itay mo sa mga heating contractor sa Russia kung pwedeng mag-install ng katulad ng sa atin. Nagulat ako at nagtanong, Talaga? Anong sabi nila? Karamihan daw ay nagsabing imposible. Wala raw silang karanasan sa pag-install ng system na nagpapainit sa buong sahig at hindi raw nila kayang garantiyahan na kakayanin nito ang 40 degrees Celsius na lamig. Napabuntong hininga ako sa sinabi ni Angelo. Siguradong nadismaya si Itay. Hinawakan ni Angelo ang aking kamay. Sasha, panahon na para tayo naman ang kumilos. Kakausapin ko si Marco para simulan na natin. Tumango ako. Oo. Gusto kong regaluhan ang mga magulang ko ng mainit na sahig. Kinabukasan, nakipagkita si Angelo kay Marco. Si Marco ay tapos na sa kanyang pananaliksik tungkol sa klima at istruktura ng bahay sa Perm, Russia. Angelo, napakahirap ng proyektong ito, pero hindi imposible, sabi ni Marco habang inilalatag ang mga plano. Una, hindi pwede ang ordinaryong boiler. Kailangan ng special boiler na kayang tiisin ang 40 degrees Celsius. Mayroon kaming ginawang condensing boiler para sa matinding klima sa aming kumpanya, pero hindi pa namin ito na-install sa Russia, paliwanag ni Marco. Posible ba sa boiler na iyan? Tanong ni Angelo. Posible. Ang boiler na ito ay may high-efficiency heat exchanger na gawa sa stainless steel, kaya garantisadong matibay kahit sa matinding klima. At espesyal itong dinisenyo para gumana ng perpekto kahit sa low-pressure environment. Patuloy na ipinaliwanag ni Marco. At ang mga tubo, hindi rin ordinaryo. Kailangan nating gumamit ng special anti-freeze pipes. Kailangan din nating palakasin ang insulation. Dahil maraming bahay sa Russia ang gawa sa kahoy, kailangan din nating patibayin ang istruktura ng sahig. Seryosong nakikinig si Angelo. Magkano kaya ang aabutin? Tanong ni Angelo. Nagkalkula si Marco at sumagot. Mas mahal ito kaysa sa ordinaryong installation. Kailangan nating gumamit ng special parts at pumunta pa sa Russia para install. Pero dahil kaibigan kita, tutulungan kita hanggat kaya ko. May branch ang aming kumpanya sa Moscow. Pwede nating makuha ang boiler doon. Tumango si Angelo. Salamat, Marco. Huwag kang mag-alala sa gastos. Para ito sa mga biyenan ko. Ngumiti si Marco at sinabi,
Sige, gagawan kita ng perpektong plano. Isang custom-made na sistema para sa bahay sa Russia. Isang sistema na perpekto para sa 100 taong gulang na kahoy na bahay sa Perm. Makalipas ang ilang araw, dinala ni Marco ang natapos na plano. Napakadetalyado at komplikado nito. Tingnan mo. Isinaalang-alang ko ang makapal na pader ng bahay sa Russia, ang insulation, ang materyales ng sahig na kahoy, at ang 40 degrees Celsius na klima. Lalo na, dinisenyo ko ito para gumana ng perpekto sa low-pressure environment. Sinuri ni Angelo ang plano. Napakagaling mo, Marco. Sa ganito, kakayanin natin ang lamig sa Perm. Siyempre, ang boiler na ito ay dinisenyo para gumana hanggang 50 degrees. Dahil daling 40 gods lang sa Perm, sapat na ito. At ang special pipes na ito ay hindi kailanman magyeyelo. Dagdag ni Marco. At tinawagan ko na ang branch namin sa Moscow. At makukuha natin ang boiler para sa matinding klima. Dadalhin natin ito mula Moscow hanggang Perm. Naghanap na rin ako ng contractor at si Alexei, isang lokal na contractor, ay nagpakita ng interes. Nagulat daw siya sa plano. Niyakap ni Angelo si Marco. Maraming salamat kaibigan. Malaking utang na loob ko ito sayo. Ngumiti si Marco at sumagot. Ano ka ba? Para saan pa't magkaibigan tayo? At ako rin, excited na. Ito ay magiging isang makasaysayang sandali kung saan tatalunin ng teknolohiyang Pilipino ang matinding lamig ng Russia. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Angelo, ipinaliwanag niya sa akin ang lahat. Naiyak ako habang tinitingnan ang plano. Mahal, posible ba talaga? May install ba natin ang sistema sa bahay ni na Inay at Itay? Oo, posible. Gumawa si Marco ng perpektong plano. Kailangan na lang nating isagawa. Niyakap ko si Angelo. Salamat, mahal. Siguradong matutuwa ang mga magulang ko. Sinabi ni Angelo, habang hinahaplos ang aking buhok, sana hindi na magdusa sa lamig ang iyong mga magulang. Sana maging kasing init sila tulad ng dito sa Pilipinas. Ngunit nagpasya kaming huwag munang sabihin sa aking mga magulang ang planong ito. Gusto naming gawin itong isang sorpresa, sabi ni Angelo. Kapag tapos na, saka natin sila imbitahan at ipakita natin sa kanila ang mainit na bahay. Makalipas ang isang linggo, nag-file ng leave si Angelo sa kanyang trabaho. 2 linggong leave. At nag-book siya ng flight papuntang Russia. Mauuna ako sa Perm para ihanda ang lahat. Kailangan kong kunin ang boiler at mga pyesa mula sa Moscow at makipag-meeting sa lokal na kontraktor. Nag-alala ako. Mahal, mahihirapan ka mag-isa. Okay lang. Inihanda na ni Marco ang lahat. May plano ako, contact number ng Moscow branch, at nakausap ko na si Alexei, ang contractor. Huwag kang mag-alala. Bago umalis si Angelo, nag-usap kami ng matagal. Sasha, kung magtatagumpay ang proyektong ito, hindi lang ang mga magulang mo ang makikinabang, kundi maraming tao sa Russia. Patutunayan natin na kayang talunin ng teknolohiyang Pilipino ang matinding lamig ng Russia. Tumango ako. Tama. At ito rin ay isang pagkakataon para ipakita sa mga Ruso ang kahusayan ng teknolohiyang Pilipino. Ngumiti si Angelo at sinabi, Oo, patutunayan natin na ang in-floor heating ng Pilipinas ang pinakamagaling sa mundo. Kinabukasan, hinatid ko si Angelo sa airport. Ingat ka, at huwag mong pilitin ang sarili mo. Oo, huwag kang mag-alala. Babalik ako agad. Niyakap ako ni Angelo. Habang pinapanood ko siyang pumasok sa departure area, nagdasal ako. Sana maging maayos ang lahat. Nang dumating si Angelo sa Perm, nakatanggap ako ng video call. Sasha, nakarating na ako ng ligtas. Nasa isang hotel ako sa Perm ngayon. Nakahinga ako ng maluwag. Mabuti naman. Hindi pa alam ni na Inay at Itay? Oo, hindi pa nila alam. Bukas, makikipagkita ako kay Alexei para ipakita ang plano at pag-usapan ito. Kinabukasan, pumunta si Angelo sa cafe kung saan sila magkikita ni Alexei. Napakatindi ng taglamig sa Perm. Sa 30 Bajoda, na lamig, nanginginig si Angelo habang naglalakad. Pagpasok sa cafe, sinalubong siya ng mainit na hangin, ngunit iba ang heating system sa Russia. Mainit at tuyo lang ang hangin. Nandoon na si Alexei.
Isang lalaking nasa kalagitnaan ng 40s at matipuno ang katawan. Ikaw si Angelo? Ikinagagalak kong makilala ka. Inabot ni Alexei ang kanyang kamay. Nakipagkamay din si Angelo. Ako nga po. Ikinagagalak ko rin po kayong makilala. Salamat po sa pagpunta. Umupo sila. Inilabas ni Angelo mula sa kanyang bag ang planong ginawa ni Marco. Ito po ang plano para sa in-floor heating system. Kinuha ni Alexei ang plano at sinimulang suriin ito. Ang kanyang walang ekspresyong mukha ay unti-unting napalitan ng pagkamangha. Nakakamangha, bulong ni Alexei. Ilalagay ang mga tubo ng mainit na tubig sa buong sahig para painitin ito. Tumango si Angelo. Opo, tama po kayo. Ito po ay isang modernong adaptasyon ng isang tradisyonal na heating system na pinagsama sa modernong teknolohiya. Tiningnan ni Alexei ang bawat detalye ng plano. Espesyal ang pagkakagawa ng boiler na ito, optimized para sa low pressure, at kayang gumana hanggang 50 Douglas, napakagaling. At itong anti-freeze pipes, reinforced insulation. Lahat ay dinisenyo para sa matinding klima ng perm. Dagdag ni Angelo. Ang kaibigan ko po ay isang veteranong engineer sa larangang ito. Sinuri niya ang lahat ng data tungkol sa klima ng perm at istruktura ng kahoy na bahay para gawin ang planong ito. Pinagsama niya ang malakas na insulation ng Russia at ang teknolohiya ng Pilipinas. Hindi mapigilan ni Alexei ang kanyang paghanga. Mahigit 30 taon na akong nagtatrabaho sa construction sa perm, pero ngayon lang ako nakakita ng ganito katalinong disenyo. Laging radiator heating ang gamit sa Russia. Pinapainit lang ang hangin, pero ito, ang sahig mismo ang pinapainit. Mukhang mas episyente ito. Tama po, sagot ni Angelo. Ang radiator ay nagpapatuyo lang ng hangin at nananatiling malamig ang sahig, pero ang sistemang ito ay pinapainit ang sahig, kaya komportable ang buong katawan. Ang mga biyenan ko ay sobrang humanga nang maranasan nila ito sa Pilipinas. Tumango si Alexei. Naiintindihan ko. Buong buhay na lumalaban sa lamig ang mga taga-perm. Kahit sa loob ng bahay, kailangan magsuot ng makakapal na damit. Pero kung magtatagumpay ito, mababago ang buhay ng mga taga-perm. May kasabikan sa kanyang boses. Posible po bang install ito? Maingat na tanong ni Angelo. Muling sinuri ni Alexei ang plano. Posible. Komplikado, pero kung susundin lang natin ang plano, kayang-kaya. Lalo na kung gagamitin natin itong special boiler at anti-freeze pipes, walang magiging problema kahit sa 40 degrees. Nakahinga ng maluwag si Angelo. Kung ganoon, kailan po tayo pwedeng magsimula? Sumagot si Alexei. Kapag handa na ang boiler at mga pyesa, pwede na tayong magsimula agad. Dahil kahoy ang bahay, kailangan nating maingat na tanggalin ang sahig at ilagay ang mga tubo ng eksakto. Aabutin siguro ng 2 linggo. Sapat na po ang 2 linggo, sabi ni Angelo. Pupunta po ako sa Moscow para personal na kunin ang boiler. Nakausap ko na po ang Moscow branch ng isang kumpanya ng boiler mula sa Pilipinas. Nagulat si Alexei. May branch sa Russia ang isang kumpanya ng boiler mula sa Pilipinas? Opo. May branch sila sa Moscow. At dahil nagtatrabaho doon ang kaibigan ko, inihanda na niya ang lahat. Nakuha na rin namin ang special boiler para sa matinding klima. Lalo pang humanga si Alexei sa paliwanag ni Angelo. Napakasipag at handa pala ng mga Pilipino. Pinag-usapan nila ang schedule. Habang kinukuha ni Angelo ang boiler sa Moscow, ihahanda ni Alexei ang kanyang team. Pero may isa po akong pakiusap, sabi ni Angelo. Gusto ko pong ilihim ito sa may-ari ng bahay, ang aking mga biyenan. Gusto ko po itong gawing sorpresa. Ngumiti si Alexei at sumagot. Naiintindihan ko. Magandang ideya. Pwede tayong magtrabaho kapag wala sila sa bahay. Opo, tatawagan ko po ang aking biyenan para ayusin ang schedule. Pagbalik sa hotel, tumawag si Angelo sa akin. Sasha, nakausap ko na si Alexei. Napakabuting tao. Nagulat siya sa plano. Sabi niya, posible raw ang installation. Masayang sumagot ako. Talaga? Mabuti naman. Oo. Ngayon, kailangan kong pumunta sa Moscow para kunin ang boiler.
Bukas, sasakay ako ng tren papuntang Moscow. Nag-alala ako. Okay ka lang ba mag-isa? Huwag kang mag-alala. Nakausap na ni Marco ang contact sa Moscow branch. Susunduin daw ako. Kinabukasan, sumakay si Angelo ng tren mula Perm papuntang Moscow, mahigit 20 oras na biyahe. Sa loob ng tren, pinanood ni Angelo ang malawak na tanawin ng niebe sa Russia at inisip ang tagumpay ng proyekto at ang masayang mukha ng kanyang mga biyenan sa mainit na bahay. Pagdating sa Moscow, pinuntahan ni Angelo ang Moscow branch ng kumpanya ng boiler. Nasa isang industrial complex sa labas ng Moscow ang opisina. Masayang sinalubong si Angelo ng branch manager na si Mr. Lee. Mr. Angelo, salamat sa pagpunta. Nakausap ko na po si Mr. Marco. Salamat po, bati ni Angelo. Dinala ni Mr. Lee si Angelo sa kanyang opisina. Nakita ko po ang planong ipinadala ni Mr. Marco. At napakagaling. Isang special design para sa matinding klima ng perm. Opo, pinaghirapan po talaga iyan ng kaibigan ko. Sagot ni Angelo. Sinabi ni Mr. Lee. Sakto, habang naghahanda kami para pumasok sa Siberian market, nakagawa kami ng boiler para sa matinding klima. Isang special model na kayang gumana, hanggang 50 Douglas Celsius, ipinadala na po ng head office ang modelong ito dito. Talaga po? Mabuti naman. Nakahinga ng maluwag si Angelo. Dinala ni Mr. Lee si Angelo sa warehouse. Nandoon ang special boiler at iba't ibang piyesa. Ito po ang aming top-of-the-line model. May high-efficiency heat exchanger na gawa sa stainless steel at optimized para sa low-pressure environment. Sinuri ni Angelo ang boiler. Mas malaki at matibay ito kaysa sa ordinaryong boiler. Ano po ang mga feature ng boiler na ito? Tanong ni Angelo. Ipinaliwanag ni Mr. Lee. Ang ordinaryong boiler ay gumagamit ng copper pipes, pero itong modelong ito ay stainless steel. Mas matibay ito sa matinding klima. At dinisenyo ito para gumana ng perpekto sa low-pressure environment. Dahil mababa ang pressure ng heating system sa Russia, bumababa ang efficiency ng ordinaryong boiler, pero nalutas ng modelong ito ang problemang iyon. Humanga si Angelo sa paliwanag ni Mr. Lee. Sa ganito, walang problema sa lamig ng perm, sabi ni Angelo. Siyempre po. Dinisenyo ang boiler na ito para magamit kahit sa Siberia. Sabi niyo po, umaabot sa 40 degrees Celsius sa perm? Kayang-kaya po nito. May kumpiyansang sagot ni Mr. Lee. Binili ni Angelo ang boiler at lahat ng kailangang piyesa. Anti-freeze pipes, reinforced insulation, temperature controller, at iba't ibang connectors. Paano niyo po ito dadalhin sa perm? Tanong ni Mr. Lee. Magrerenta po ako ng truck, sagot ni Angelo. Umiling si Mr. Lee. Tutulungan namin kayo. Mayroon po kaming logistics truck. Direkta naming i-deliver sa perm. Mahalaga rin po sa amin ang proyektong ito. Patutunayan nito na kayang talunin ng teknolohiyang Pilipino ang matinding klima ng Russia. Nantich, si Angelo. Maraming salamat po. Malaking tulong po iyan. Ngumiti si Mr. Lee at sinabi, umaasa rin po kaming magtatagumpay ang proyektong ito. Kung magtatagumpay, maipapakalat natin ang teknolohiyang ito sa buong Russia. Ang perm ang magiging simula. Kinabukasan, si Angelo at si Mr. Lee, sakay ng isang malaking truck, ay bumiyahe patungong perm dala ang boiler at mga piyesa. Halos 4,000 kilometro ang layo, isang mahabang biyahe na tumagal ng mahigit isang araw. Sa wakas, nakarating sila sa perm at tinulungan sila ni Alexei at ng kanyang team na ibaba ang boiler. Nagsimula na ang trabaho. Maingat na tinanggal ang sahig, inilatag ang insulation, at maingat na inilagay ang mga anti-freeze pipes. Nai-install na rin ang boiler. Makalipas ang 2 linggo, natapos ang lahat ng trabaho. Binuksan ang switch ng boiler, at pagkalipas ng 3 oras, uminit ang sahig. Tagumpay! Sigaw ni Angelo. Humanga rin si Alexei. Sa 40 degrees Celsius na perm, posibleng maging ganito kainit ang sahig, isa itong himala. Tinawagan ni Angelo ang kanyang biyenan. Itay, pwede na po kayong umuwi. May sorpresa po ako. Makalipas ang 2 araw, bumalik ang aking mga magulang mula sa bahay ng kanilang kamag-anak. Hinihintay sila ni Angelo sa labas ng bahay. Angelo,
Natutuwa kaming makita ka. Pero ano itong sorpresa? Tanong ng aking ama. Ngumiti si Angelo at sumagot, malalaman niyo po pagpasok ninyo sa bahay. Binuksan ng aking mga magulang ang pinto. At pagkahubad ng sapatos, natigilan silang pareho. Ano? Paano? Nanginginig na sabi ng aking ama. Tinapakan ng aking ina ang sahig ng nakayapak at napaupo. Mahal, ang init ng sahig. Kasing init ng sa Pilipinas. Hinawakan din ng aking ama ang sahig. Ito ang in-floor heating. Angelo, paano? Ipinaliwanag ni Angelo. Itay, inay. Dahil mukhang miss na miss nyo na po ang init na naranasan ninyo sa Pilipinas, nagpa-install po ako ng sistema dito. Naluha ang aking ina habang hinahaplos ang sahig ng sala. Ang init talaga. Hindi ito panaginip. Mahal, naging mainit na ang bahay natin. Namula rin ang mga mata ng aking ama. Angelo, salamat. Maraming salamat sa ganito kalaking regalo. Magalang na yumuko si Angelo. Wala po iyon. Hindi na po dapat kayo magdusa sa lamig. Nilakad ng aking mga magulang ang buong bahay, hinahawakan ang sahig, ang kwarto, kusina, at pati na rin ang sahig ng banyo. Lahat ay mainit. Pati sahig ng banyo. Mainit, humanga ang aking ama. Humiga ang aking ina sa sahig ng sala at sinabing, ito ang bahay na pinangarap ko buong buhay ko. Isang bahay na may mainit na sahig. Hindi na ako takot sa taglamig. Nang gabing iyon, nakausap ko sila sa video call. Nakaupo sila sa sahig ng sala. Pareho silang masaya. Anak, maraming salamat. Napakabuting tao ni Angelo. Binigyan niya kami ng ganitong regalo. Sabi ng aking ina. Umiyak din ako. Inay, itay, magpakainit na po kayo. Makalipas ang ilang araw, kumalat ang balita na may revolusyonaryong heating system na na-install sa bahay ni Andre, ang aking ama. Dahan-dahang nagsimulang dumating ang mga kapitbahay. Andre, totoo bang mainit ang sahig ninyo? Tanong ng unang bisita. Ipinagmamalaking sumagot ang aking ama, tingnan mo mismo. Naghubad ng sapatos ang kapitbahay at tinapakan ang sahig at nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ako makapaniwala. Sa labang 40 grad Celsius na perm, posibleng maging ganito kainit ang sahig. Umupo siya sa sahig, hinawakan ito, at dumapa pa. Ito ang revolusyon sa pagpapainit. Bumalik ang kapitbahay sa nayon at ikinalat ang balita. Kinabukasan, nagsimulang dumagsa ang mga tao. 10, 20, 30. Ang bahay ni Andre ay naging isang in-floor heating experience center. Yumanga ang mga tao habang nakayapak na lumalakad sa sahig. Teknolohiyang Pilipino ito? Napakagaling. Pwede rin ba itong install sa bahay namin? Dumagsa ang mga tanong kay Alexei. Ang mga taong nakakuha ng numero ni Angelo ay tumawag din. Pwede niyo rin po bang install ito sa bahay ko? Magkano po? Tinawagan ni Angelo si Marco. Marco, malaking bagay ito. Patuloy na nagtatanong ang mga taga-perm tungkol sa installation. Natuwa si Marco. Talaga? Ang galing! Sasabihin ko sa Moscow branch natin. Bubuksan na natin ang Russian market. Naging excited din si Mr. Lee. Kailangan kong i-report ito sa head office. Simula sa perm, maipapakalat natin ang teknolohiyang ito sa buong Russia. Ipinagmamalaking ipinaliwanag ng aking ama sa mga kapitbahay. Ito ang in-floor heating ng Pilipinas. Teknolohiyang dinala ng manugang ko mula sa Pilipinas. May mga tubo sa ilalim ng sahig kung saan dumadaloy ang mainit na tubig, kaya umiinit ang buong bahay. Hindi mapigilan ng mga tao ang kanilang paghanga. Isang gabi, nagkaroon ng maliit na pagtitipon sa bahay ni Andre para sa mga taga-nayon. Mahigit 20 kapitbahay ang dumating. Lahat sila ay nakaupo sa sahig, dinarama ang init at nagkukuwentuhan. 100 taon tayong lumaban sa lamig, pero ngayon lang natin nalaman kung ano ang isang mainit na bahay, sabi ng isang matanda. Napakagaling ng teknolohiyang Pilipino. Nagawa nila ang hindi natin nagawa. Dagdag ng isa pang kapitbahay. Nandoon din si Angelo. Ang in-floor heating ng Pilipinas ay may libu-libong taong kasaysayan. Ang karunungan para malampasan ang malamig na taglamig
ay nagsama sa modernong teknolohiya. Pumalakpak ang mga tao para kay Angelo. Nagtanong ang kapitbahay na si Ivan, "Angelo, pwede rin ba itong install sa bahay namin?" Sumagot si Angelo, "Posible po, pwedeng tumulong ang Moscow branch ng kumpanya ng boiler. Ang gastos ay depende sa laki at istruktura ng bahay, pero sa halagang kayang bayaran ng mga Ruso." Nang gabing iyon, 15 pamilya ang nagpalista para sa installation. Isang revolusyon na nagsimula sa isang maliit na nayon sa Perm. Nagpadala ng urgent report si Mr. Lee sa head office. Napakalakas ng reaksyon sa Perm. "Kailangan natin ng karagdagang boiler at tauhan." Agad na tumugon ng head office. Gumawa ng karagdagang plano si Marco at nagpadala ng team ng mga engineer sa Moscow. Nagsimula ng mabuksan ang Russian market. Ang Perm ang naging simula. Sinabi ng aking ama kay Angelo, "Manugang, hindi lang pamilya namin ang binago mo, kundi ang buong Perm." Ngayon, hindi na matatakot sa taglamig ang mga taga-Perm. Mapagkumbabang sumagot si Angelo, "Ang bahay po ninyo, Itay, ang naging magandang halimbawa. Pinatunayan nito na makakatulong ang teknolohiyang Pilipino sa mga Ruso." Lumipas ang 3 buwan. Ang in-floor heating fever na nagsimula sa isang maliit na nayon ay kumalat na sa buong lungsod. Ang kumpanya ni Alexei ay dumami ang order kaya kinailangan niyang triplehin ang kanyang mga empleyado. Nagbukas din ng permanenteng opisina sa Perm ang Moscow branch ng kumpanya ng boiler. Araw-araw kaming nag-video call ng aking mga magulang. Araw-araw, masaya sila. "Anak, mainit pa rin ang bahay ngayon." Napakasaya. Gumising sa umaga, sabi ng aking ina. Dagdag ng aking ama. Patuloy na bumibisita ang mga kapitbahay. Naging sikat na lugar na ang bahay namin sa Perm. Isang araw, may dumating na request mula sa isang lokal na pahayagan sa Perm. Gusto raw nilang magsulat ng artikulo na may pamagat na bahay na tinalo ang taglamig ng Perm gamit ang teknolohiyang Pilipino. Pumayag ang aking ama. Binisita ng reporter ang bahay, sinuri ang sistema, at nag-interview. Pagkatapos mailathala ang artikulo, naging malakas ang reaksyon. Hindi lang sa Perm, kundi pati sa mga kalapit na lungsod, dumagsa ang mga tanong. Yekaterinburg, Chelyabinsk, Ufa, at iba pa sa Ural region ay nagpakita ng interes. "Ang aming lungsod ay kasing lamig ng Perm. Pwede rin bang magpa-install?" Nagtayo ng Russia Business Division ang head office ng kumpanya. Si Marco ang itinalagang pinuno nito. "Angelo, dahil sa'yo, nakapasok ang kumpanya natin sa Russian market. Maraming salamat," sabi ni Marco sa telepono. Ngumiti si Angelo at sumagot, "Hindi ko rin alam. Isang sistema lang ang ininstall ko sa bahay ng biyenan ko, hindi ko akalain na magiging ganito." Nagsimula na ring magpakita ng interes ang mga malalaking construction company sa Moscow. May mga plano na isama ang teknolohiyang Pilipino sa mga bagong bahay sa Russia. Ang mga bahay sa hinaharap sa Russia ay magkakaroon ng in-floor heating bilang standard, sabi ng isang CEO ng construction company sa isang interview. Ang bahay ni Andrei ay tinawag na ngayong ang mainit na bahay ng Perm. Tuwing weekend, 12-12 bisita ang dumarating. Ipinagmamalaking ipinaliwanag ng aking ama ang prinsipyo ng sistema. May mga tubo sa ilalim ng sahig kung saan dumadaloy ang mainit na tubig. Karunungan ng mga Pilipino. Hindi hangin ang pinapainit, kundi ang sahig, kaya mas episyente, nagtanong ang isang bisita. "Hindi ba malaki ang gastos?" Sumagot ang aking ama. "Mas bumaba pa nga. Mas episyente ito kaysa sa radiator. At higit sa lahat, komportable. Dahil mainit ang buong katawan, hindi mo kailangan magsuot ng makakapal na damit." Naghain ng tsa ang aking ina sa mga bisita at sinabing, "Buong buhay kaming lumaban sa lamig, pero ngayon, inaabangan na namin ang taglamig. Dahil ganito kainit ang bahay." Sumang-ayon ang mga bisita sa sinabi ng aking ina. Ang kumpanya ni Alexei ay naging pinakaabala sa Perm. "Angelo, maraming salamat. Dahil sa'yo, lumago ang kumpanya ko," pasasalamat ni Alexei. Ngumiti si Angelo at sumagot, "Dahil po iyan sa galing ninyo sa pag-install, Mr. Alexei. Nagtagpo ang teknolohiyang Pilipino at ang husay ng mga Ruso." Nang taglamig na iyon,
Mahigit 100 bahay na sa Perm ang may in-floor heating. Ang revolusyon na nagsimula sa isang maliit na nayon ay kumalat na sa buong lungsod. Hindi na natatakot ang mga tao sa taglamig. Salamat sa sistemang ito. Ito ang pinakamainit na taglamig namin, sabay-sabay na sabi ng mga tao. Nagsimula na ring i-report ng media sa Pilipinas ang balitang ito. Teknolohiyang Pilipino. Tinalo ang matinding lamig ng Russia, pamagat ng isang artikulo. Nakatanggap din kami ni Angelo ng interview request. Noong una, maliit na regalo lang ito para sa aking mga biyenan. Hindi ko akalain na makakatulong ito sa maraming tao, sabi ni Angelo sa interview. Nagplano si Marco na magbukas ng mga branch sa iba't ibang lungsod sa Russia. Ang Perm ang simula. Ngayon, lalawak tayo sa buong Siberia. Babaguhin ng teknolohiyang Pilipino ang taglamig ng mga Ruso. Puno ng kumpiyansa ang boses ni Marco. Na-promote din si Mr. Lee. Naging Moscow branch head siya. Mr. Angelo, maraming salamat. Lahat ng ito ay nagsimula sa iyong pagmamahal sa pamilya. Mapagkumbabang sumagot si Angelo. Ginawa ko lang po ang para sa pamilya ko. Naging posible ito dahil sa tulong ng maraming tao. Ang aking mga magulang ay naging ipinagmamalaki na ng nayon. Nakapunta ka na ba sa bahay ni Andre? Nakakamangha ang mainit na sahig. Bumabati ang mga tao kapag nakikita ang aking mga magulang. Ipinagmamalaki ng aking ama ang kanyang manugang na Pilipino. Dinala ng manugang ko ang teknolohiyang ito mula sa Pilipinas. Napakagaling na bansa ang Pilipinas. Lumipas ang isang taon, isang malamig na gabi ng taglamig, nagkaroon ng maliit na hapunan sa bahay ng aking mga magulang. Isang simpleng pagtitipon kasama ang pamilya at ilang malapit na kapitbahay. Lahat sila ay nakaupo sa mainit na sahig ng sala, umiinom ng tsaa at nagkukuwentuhan. Noong ganitong panahon last year, lahat tayo ay nakasuot ng makakapal na damit. Pero ngayon, ganito na tayo kakomportable. Sabi ng kapitbahay na si Ivan, na-install din ang sistema sa kanyang bahay noong tag-araw. Ngumiti ang aking ama at sumagot, totoo nga, buong buhay tayong lumaban sa lamig. Pero ngayon, para ng langit ang bahay, nag-abot ng mainit na tsaa ang aking ina at sinabing, dahil ito sa manugang namin. Noong una, para lang sa bahay namin ito, pero ngayon, buong nayon na ang nagbago. Tumango ang mga tao, may isang nagbiro, Andre, hindi ba dapat nating ituring na bayani ng nayon ang manugang mo? Ngumiti ang aking ama ngunit seryosong sinabi. Ang pagiging bayani ay hindi isang malaking bagay. Ang pagmamahal sa pamilya, iyon ang lumikha ng lahat ng ito. Nagsimula lang si Angelo sa pagnanais na maging mainit kami. Napanood ko ang eksenang iyon sa video call at napaiyak ako. Sinabi ni Angelo sa tabi ko, Sasha, nagawa natin. Ang pag-ibig ay tumawid sa mga hangganan, pati na rin sa teknolohiya. Ngayon, mararamdaman na rin ng mga Ruso ang init ng Pilipinas. Tumango ako. Oo, mahal. Ang in-floor heating ng Pilipinas ang pinakamagaling sa mundo. Nang gabing iyon, umuulan ng niyebe sa Perm. Ngunit sa loob ng mga bahay na may in-floor heating, mainit at komportable ang mga tao, isang nayon na hindi natakot sa taglamig. Isang maliit na himala na nilikha ng teknolohiyang Pilipino at ng pagmamahal ng isang lalaki. Ang taglamig sa Perm ay hindi na ganoon katindi. Tinalo ito ng in-floor heating ng Pilipinas. At ang simula nito ay ang pagmamahal ng isang lalaki para sa kanyang mga biyenan. Ang pag-ibig na naging teknolohiya at ang teknolohiya na nagdala ng init sa mas maraming tao. Ang kumpanya ng boiler, batay sa tagumpay sa Perm, ay formal nang pumasok sa Russian market. Si Marco, bilang pinuno ng Russia business, ay naging abala sa pagitan ng Moscow at Perm. Angelo, ang sinimulan mo ay may malaking kahulugan. Binabago ng teknolohiyang Pilipino ang buhay ng mga Ruso. Ilang beses kaming bumisita sa Perm sa isang taon. Sa bawat pagbisita, mas masaya ang aking mga magulang. Anak Angelo, ang regalong ibinigay ninyo sa amin ay hindi lang isang mainit na bahay. Ibinigay ninyo sa amin ang karapatang mamuhay ng may dignidad. Sabi ng aking ama. Dagdag ng aking ina. Ngayon, hindi na kami takot kapag dumarating ang taglamig dahil mainit ang bahay.
Hindi mo alam kung gaano kalaking biyaya iyon. Niyakap ko ng mahigpit ang aking mga magulang. Inay, itay, kami po ang mas nagpapasalamat. Isang araw, habang bumibisita kami sa perm, naglalakad kami sa nayon. Sa tuwing dumadaan kami sa mga bahay na may in-floor heating, bumabati ang mga tao. Angelo, Sasha, salamat. Mainit na rin ang bahay namin. Habang tinitingnan ko ang masayang ngiti ng mga tao, napuno ng saya ang aking puso. Hinawakan ni Angelo ang aking kamay. Sasha, ang sinimulan natin ay nakatulong sa maraming tao. Pero ang pinakamasaya ako ay ang makitang masaya ang iyong mga magulang. Hinawakan ko rin ng mahigpit ang kamay ni Angelo. Oo, mahal. Maraming salamat. Nang gabing iyon, nagtipon ang aming pamilya sa mainit na sahig ng sala, umiinom ng tsaa. Umuulan ng niyebe sa labas, ngunit mainit sa loob ng bahay. Sabi ng aking ama, ito ang kaligayahan, ang makasama ang mga mahal mo sa buhay. Sa isang mainit na bahay, naisip ko na ang maliit na pag-ibig na nagsimula sa Pilipinas ay tumawid sa mga hangganan at nagdala ng init sa maraming tao. Ang in-floor heating ay hindi lang isang teknolohiya, ito ay isang pilosopiya para sa mga tao, isang pag-aalaga at pag-ibig. Ito ang nakakaantig na kwento kung paano tinalo ng in-floor heating ng Pilipinas ang matinding lamig ng Russia. Isang kuwento na nagsimula sa pagmamahal ng isang lalaki na nagbago sa isang buong nayon. Isang magandang kwento kung saan ang pag-ibig ay naging teknolohiya at ang teknolohiya ay lumikha ng mas maraming pag-ibig. Ang taglamig sa perm ay hindi na ganoon katindi, hindi bababa sa mga bahay na may in-floor heating. Dahil tinalo ito ng init mula sa Pilipinas, at ang simula ng lahat ng ito ay ang puso ng isang manugang na nagmamahal sa kanyang mga biyenan. Teknolohiyang tumawid sa hangganan, pag-ibig na tumawid sa hangganan, iyon ang tunay na kahulugan ng kuwentong ito. Ang aking mga magulang ay patuloy na namumuhay ng masaya sa kanilang mainit na bahay at kami naman ay nabubuhay ng may pasasalamat habang pinapanood sila. Tulad ng init na nagsimula sa maliit na pag-ibig na kumalat sa marami. Sana ang aming buhay ay makapaghatid din ng init sa iba. Kumusta ang kwento natin ngayon? Kung nagustuhan ninyo ang kwento, i-click ang subscribe, like, at notification bell para sa mas marami pang kwento. Ang inyong membership at support button ay malaking tulong para makapagbahagi pa kami ng mas magagandang kwento. Maraming salamat sa panonood.